So this is how I started to cook my binagoongang baboy. I started with frying first yung mga aking solanong minanggola sa talong. So let it fry first to prepare our vegetables for later to be added. So after niya ma-fry, i-strain ko muna siya, no? To set it aside para mamaya i-add natin siya sa ating dish. This time, I started to saute my onion and garlic. Siyempre, nauna kong binaba yung aking garlic. After 10 seconds na medyo nag-brown-brown na siya, nilagay ko na po yung ating onion. So, let us just wait for another 10 seconds. Then, isasama na natin dito yung pork para to fry ng konti. Okay, so ayan mga guys, no? Pinaba ko na po yung ating pork para medyo i-saute together with the onion and garlic. Medyo pipirituhin lang natin siya. Okay. Until somewhat little brown lang. Okay, so let us wait for that. And then later, okay, mag-a-add naman tayo nung broth na pinagpakuluan natin itong baboy na to. So, 1 cup is enough. So, let's wait for that. So, ayan guys, no? Hinalo ko na yung 1 cup of broth natin na kaninang pinagkuluan ng ating pork para lumambot. So, let us wait, no, until it boils. And then, after it boil, mag-a-add na po tayo ng kahit mga 2 to 3 tablespoons of bagoong. And then, we'll allow it again to boil para sipsipin niya yung lasa ng bagoong. Okay, so let us wait for it become tender. So, ayan guys, mag-a-add na tayo ng bagoong. Ayan, para lumasa na siya dun sa kanyang sabaw. And hayaan mo ulit natin siyang kumulo for 30 minutes. No? Para na rin habang pinapalambot natin yung pork, sinisip-sip na rin niya yung lasa ng bagoong. So yung bagoong, depende sa inyo kung gusto niyo matapang. No? Pwede kayong mag-4 na kutsara ng bagoong. Kung ayaw niyo naman ng masyadong maalat, no? Then, siguro mga 2 o 3 kutsara lang ng bagoong, pwede na. Okay, then allow it to boil para mag-tender siya at saka sipsipin niya yung lasa ng bagoong. So, hindi na tayo maglalagay dito ng asin or ng patis kasi yung bagoong pa lang maalat na. Okay, so mag-a-add nga pala ako dito ng pwedeng 1 or 2 washed sugar. Yan. So, depende sa panlasa nyo guys, no? So, pang-try sa sobrang alat ng bagoong. So, nasa inyo if you want 1 or 2 tablespoon of washed sugar. By the way, guys, nag-add ako ng isang 4 nor cubes para medyo lumasa pa ng konti yung pagiging pork niya. And then, nag-add ako ng 1/4 of pepper using small spoon. Okay, then allow lang natin siya mag-caramelize. Yan, medyo matutuyo na siya, konti na lang yung sabaw niya. So, antayin natin medyo mag-caramelize siya. Pag nag-caramelize na siya, saka natin ihulog yung ating talong and then yung ating green pepper. So, kung gusto niyo ng green pepper, pwede niyo gamitin, pero mostly, ginagamit nila red pepper. Pero sa amin kasi hindi mahilig masyado ang family ko sa maanghang. Kaya ang gagamitin ko lang ay yung green pepper. So, antayin na lang natin siya na mag-caramelize. Yan. So, malapit na siya mag-caramelize guys. So, yan. Pansin nyo, malapit na yung kanyang sabaw. At pwede na natin i-add yung ating talong. Yan. Guys, i-add na natin yung ating talong. Mix na natin siya. Okay. Pag na-mix na natin siyang mabuti, pwede na natin i-add yung ating sili.
So, sabi ko nga sa inyo, yung sili nyo, depende sa inyo, anong gusto nyo, red or yung green. Sa amin, green na lang ilalagay ko kasi nga yung family ko, hindi sila mahilig masyado sa anghang. Guys, in-add ko na yung sili. So, kinat ko yan ng pa-vertical. No? Haluin lang natin mabuti para mag-meet siya with our menu, with our recipes. And then, after nyan, ready na siya to serve. Ito na guys, yung ating finished product. Isang napakasarap na binagoongang baboy with talong. Okay, so happy eating! Masarap? Very good?